Sa video na ito mga ka-dreamers, ibabahagi ko sa inyo yung ating second coconut plantation. Paano ba natin ginawa yung ating paghahanda para sa ating pagpunla ng niyog? Una, inihanda natin yung binhi. At makikita ninyo yung ating binhi ngayon ay 1 taon na. Medyo alanganin dahil sa sumobra na yung bilang ng buwan. Bago magpunla ng niyog ay dapat yung ating binhi ay good for 7 months to 8 months lang. Ngunit yung ating binhi ngayon ay sumobra yung buwan na binilang dahil sa hindi pa tayo nakapaghanda ng area, hindi pa natin na-cultivate yung paglagakan natin ng ating binhing niyog. Pero ngayon ito na. After 1 year ay naihanda na natin itong buong kapatagan para pasilungan natin yung ating mga puno ng niyog. At ito nga, kung mapapansin ninyo ay gumamit tayo ng lubid para diretso. Maganda tingnan sa mata pag lumaki na yung ating mga puno ng niyog. Sa part na to ay meron tayong 15 papunta doon sa may bago tayo aakyat sa bundok. Target natin ngayon mga ka-dreamers ay ito munang kapatagan ay pupunuin natin siya ng niyog. Saka tayo aakyat dyan sa kabundukan na yan. So dyan sa kalagitnaan ng kabundukan na yan mga ka-dreamers ay area pa rin natin yan. Pupunlaan din natin siya ng niyog. Sabi ko nga, yung part na yan ay napunlaan natin ng 15 papunta doon. 3 hilera. Pero hindi tayo nagiging eskwalado dahil sa pinoprotektahan natin yung mga ibang puno ng niyog na hindi ma-damage. Sa katunayan, dito sa area na ito, mayroong 80 puno ng niyog na 2 taon na mahigit. Pero sinira natin para magkaroon na tayo ng alignment. At ito na, gumamit na tayo ng lubid para diretso yung ating niyog na ipupunla. Maganda siya tingnan pagdating ng panahon. Ang pagsasaka mga ka-dreamers ay dapat magiging creative po tayo. Hindi po tayo dapat basta-basta lamang magpunla. Titingnan natin kung ano yung mas magandang kinalabasan sa ating gawa sa hinaharap. At dito, nagiging eskwalado na po tayo. Mula doon sa part na yan, gumamit na tayo ng panukat para mas maganda yung alignment ng ating punla mga ka-dreamers. Sa second na plantation natin mga ka-dreamers, napangyari, naganap, at nagawa natin magpunla ngayon ng 170 na puno ng niyog. Sa hinaharap, sa darating na tagulan, meron tayong inihandang 245 na binhi ng ating niyog. Ayan, makikita ninyo, yung ating nursery ay dahan-dahan na pong sumibol. So ito yung pinapangarap ko na mas siayos natin itong 3 hektarya muna. Saka tayo dadako doon sa isang parcel na 3 hektarya naman. Dito muna natin gugulin yung ating panahon para maisaayos. Ayan. So, di magulo, di ba? Kung mapapansin ninyo, itong linya na to ay niyog yan, papunta doon. Linya. Tapos, pagdating naman dito ay eskwalado. Diretso po yan. Papunta doon sa paanan ng bundok. Ayan mga ka-dreamers. Yung part na yan ay hindi po yan damo. Kundi yan ay kadyos, kadyanos, kadyan. Yan, kahanos, kahan. Sa part na yan. Pero sa ilalim yan ay pinulaan natin ng niyog para mai-preserve natin sa tag-ulan.
Kinulang tayo ng binhi kaya hindi natapos dito sa dakong kapatagan ito mga ka-dreamers. Sa darating na tag-ulan mga ka-dreamers, ayan na, tadako na tayo dyan sa lugar na iyan. Ang target natin dito sa 3 hektarya ay mapunlaan natin ng 700 na puno ng niyog sa taong ito ha. Ito yung pangarap natin na mapangyari, 700. So mayroon tayong existing na 350 na puno ng niyog na namumunga na. Ito yung nakakaganda dito sa ating lugar dahil sa malamig. Yan, malamig dito. Sa dakong hapon at tuwing umaga ay makikita natin yung kapal ng hamog dito. Kaya sobrang lamig dito sa area na ito. Peaceful, makapag-isip ka ng maayos kung paano pagandahin yung ating sakahan dahil sa malayo po tayo sa mga kapitbahay. Nasa remote area tayo. Pero malapit yung kalsada dito sa atin. Kaya yung ating produkto ay madali po natin mai-transport papunta sa pamilihan, sa merkado, sa hinarap. Ilan ba yung bunga ng niyog karaniwang binibigay ng niyog per puno? Karamihan ay merong 5. Sa loob ng 3 buwan, makapag-harvest tayo ng 5, 10, at pinakamataas yung 40. Yun yung mabungang puno ng niyog. Kaya pumili tayo ng ating binhi na malalaki at mas mabunga para hindi masayang yung ating paghihirap at yung ating paghihintay. Thank you Lord dahil sa kahit papano ay nakapag-isip tayo ng tamang paraan kahit na baga wala pa tayong sapat na kita sa ngayon dahil sa puro pa lang tayo punla kung paano natin pagandahin itong lugar na ito. At ito, sa area na ito, sa hinaharap, ibabahagi ko rin sa inyo dahil sa ito yung ating luya farming area. Itong block na ito, medyo malaki ito, halos sa mga 1.2 hectares ito. Kung pala rin ay mapupuno natin ng luya. Abangan nyo rin sa susunod na video ko. Sa mga sumusunod na video pala. Dahil sa marami tayong video na naka-standby para may ibahagi ko sa inyo yung iba't ibang pananim na napagtagumpayan nating maipunla dito sa sakahang ito. Share din natin yung ating video dahil sa karamihan sa ating mga kababayan ay wala na pong hilig sa pagsasaka. Pero alalahanin ninyo padami ng padami yung tao dito sa mundo at kakaunti yung may hilig sa pagsasaka. Kaya sa hinarap ay magiging in demand yung pagkain. Mas mahal, mas malaking kita yung pagsasaka. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung may mga lupain kayo, dandahan na ninyong i-cultivate dahil sa darating yung panahon ay mas malaki yung kita dito sa pagsasaka. Ayan, ipapasilip ko sa inyo yung aming quarter ni mama. At ngayon yung kapatid ko namang bunso dito nakatuwang ko na rito sa pagsasaayos dito sa ating munting sakahan. Ayan, maliit pero safe. Yan yung mas mahalaga. Peaceful, yun yung pinaka-importante habang nagsasaka tayo dito sa ating lupain. Abangan nyo rin sa next video ay yung ating bisol. Paano nga ba mag-nursery ng bisol? Ayan, ibabahagi ko sa inyo yung pinakamainam na paraan kung paano mag-nursery ng bisol ng magiging mas mabunga sa hinaharap. Ayan, huwag kalimutang mag-share comment na rin kayo, like, subscribe. Yan, yung pag-subscribe, huwag niyong kalimutan sa ating channel, Dreams Visions TV. Praise God. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo.
Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you, Lord. Ito na. Share din natin yung video. Huwag niyong kaligtahan. Mag-komento din kayo kung nagustuhan niyo yung aking video tungkol sa local farming. At abangan niyo rin yung ating pinaka-main content tungkol sa aking mga pangitayng panaginip ayon sa Biblia. God bless!